Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Kung racket niya, yung flood control na corruption, kung racket niya ron, bakit raw sisirain niya? Ayan, lumabas na sa bibig mo. Magandang hapon po sa ating lahat at happy Sunday sa lahat ng mga nanonood dito sa Donmar TV. Heto na po, Bongbong Marcos nagsalita na po at pumalag siya nung siya po ay biniblame dito sa mga nangyayari po sa flood control mess. Nagsasalita na siya. He is trying to explain na siya po ang dahilan kaya raw inimbestigahan itong flood control. Medyo may nakita tayong kasablayan dito sa kanyang mga sinasabi. Parang biniblame pa niya yung dating administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Duterte raw ay walang ginawa noon. Siya lang raw ang merong ginawa. Kaya pinupuri niya ang kanyang sarili at parang dinidiin parang dinidiin niya pa ang administrasyong Duterte sa mga nangyayari. So, ano lang ito breaking news ito, bagong interview ito ni Bongbong Marcos kung saan siya po ay tinatanong ngayon na walang tigil. Imagine mag-iisang taon na nung nagsona siya na hanggang ngayon ang pinag-usapan flood control, corruption. Bakit hanggang ngayon ang taong bayan flood control pa rin ang hinahanap na solusyon? Flood control pa rin ang gusto nilang malaman kung sino ang may gawa doon sa korupsyon ng flood control. Hindi, kasi hindi nasusolve. Yan ang pinakaugat nito. Bongbong Marcos, hindi mo mabiblame ang tao bakit flood control ang laging topic ng taong bayan kasi wala kang ginawa. Tapos sasabihin ng mga kaalyado mo, sasabihin ni Erwin Tulfo na umiikot na lang ba yung buhay natin sa flood control? Ulol ka, Erwin Tulfo. Paano hindi umiikot ang aming buhay sa flood control kay laki-laking nawala na pera dyan sa flood control? Gusto naming bawiin yun. Gusto naming mapanagot yung mga kawata na yan. Okay? So, yun ang una. Atin pong panoorin itong interview ni Bongbong Marcos na kay sobrang sablay at babanata natin. Atin pong magbigay po tayo ng argumento bakit sablay po itong presidente natin. Bakit po sablay? Pangalawa, pag-usapan rin natin itong si Auntie Claire Castro po ay in-interview ng media at ipinaliwanag niya ang nangyaring di umano para sa kanya pambabastos ng mga kapwa Pilipino doon sa Canada. Okay? She is trying to explain herself na kung saan siya pa yung mabait, siya pa yung aping-api. Ay nako. Mamaya atin pong i-play ang video ni Claire Castro at babanatan po natin ang kasablayan niya. Manang-mana siya sa kanyang presidenteng bangag. Manang-mana talaga. At sa huli-hulihan ng videong ito ay panoorin po natin ang explanation ni Professor Malutikia patungkol po dito sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Sabi ni Professor Malutikia, may laban ba o suntok sa buwan? Ayan. So, yan po ang ating mga pag-uusapan natin ngayong hapon na ito. I hope magugustuhan ninyo ang ating talakayan ngayon. Okay? Pero bago ang lahat, bago natin yan itatalakay, paki-like muna at saka
paki-share sa mga nanonood ngayon sa atin sa Donmar TV. Pasensya na sa boses ko kasi medyo sinisipon ako eh. Okay. Mahalaga po na mag-like and share tayo para kakalat ito sa taong bayan. Okay? At sa mga laging nanonood dito na hindi pa nakasubscribe at sa mga first time dito nanood sa aking channel at nagugustuhan nyo, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. Ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Okay? Walang bayad yan. Kaya subscribe na kayong lahat. Babati lang tayo kaunti sa mga laging nagko-comment at laging nanonood dito araw-araw sa ating vlogs. Gina Eugenia, diba to? Nina Eugenia Anino na Kilina. Hirap talaga pangalan nito. Happy weekend sa imo, Sir Donmar TV. Watching in Melbourne, Australia. Ayan, Ma'am Gina, maraming salamat. Parang hinimatay ako sa pangalan mo. Kaysa taas. Okay. Pero talaga ganyan pangalan eh. Kailangan natin bagitin eh. Simte Hadilio. Good day, Donmar. Watching here in Haven, Stockton, California. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Sinte Hadilio. Thank you sa inyong panonood. Happy Sunday po sa inyo. Esther Montiflor. Hi, Donmar TV. Hello po, Ma'am Esther. Mabuhay ka. God bless sa iyo at sa iyong pamilya. Ayan. Happy Sunday. Beverly Cosio, lagi ito nanonood dito. Sir Donmar, hello, watching lagi from Kuwait. Bakit ganito yung administrasyon? Bangag. Bangag, ma'am. Ma'am Beverly, bangag yung administrasyon. Kaya sila ganyan, hindi na maintindihan. Masakit sila sa ulo. Sumusobra na talaga sila what we do sa administrasyong ito. Alam mo, Ma'am Beverly Cosio, wag mo na lang masyadong dibdibin po ang mga ginagawa ng administrasyon. Kasi tayo lang po talaga ang masasaktan. Ang importante ay tayo ng tuloy sa ating ipinaglalaban. No? Kung meron man tayong mga kaibigan, kamag-anak na dapat nating i-inform sa mga kabalbalan, kalokohan ng administrasyon ay dapat po nating i-inform para pagdating ng eleksyon ay they will be guided kung sino ang iboboto nila. Ganun na lang po ang ating Ma'am Beverly, okay? Edgardo Gases. Ayan. Wala na bang magagawa ang Supreme Court tungkol dito po? Actually, meron talagang magagawa ang Supreme Court. Pero dahil sa respeto rin ng Supreme Court sa proseso ng ating bansa ay naghihintay lang po yan. Kagaya ng impeachment trial ni VP Sara, at the end of the day, ang Korte Suprema lang po ang makapagsabi, para silang referee dyan, sa debate ng prosecutors and the defense team of VP Sara, meron pong mga judges. Ang mga judges, sila pong ang syempre, mag-o-observe kung sino ang tama para sa kanila. At kung meron mang unconstitutional na gagawin dito sa mga judges, ng mga senator judges, ay dyan na po papasok ang ating Supreme Court. Okay? Yan po ang trabaho ng Supreme Court. So, ayun. Tapos na tayong magbatian. Unahin muna natin itong si Bongbong Marcos. In-interview po siya patungkol po dito sa flood control. Walang tigil na pagtatanong patungkol sa flood control. Ito po, panoorin po natin. Yo! Ayun o. Tumatawa pang ulol, no? Hindi po nakakatawa. Ewan ko ba, ha? Kasi nung panahon ni former President Duterte, kapag tatanungin si Tatay Digong patungkol sa mga problema sa Pilipinas, magagalit talaga si Tatay Digong. Pero siya, tinatanong siya patungkol sa ating problema sa corruption, mainly on the flood control, patawa-tawa pa ang buang.
Patawa-tawa lang. Kaya, galit na galit yung taong bayan sa'yo eh. At kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. Nagmamayabang siya na siya yung sinabi niya yung flood control na problema raw sa SONA niya ha, last year. Sinabi raw niya yon yung flood control mess. Nabanggit niya. Siya yung nag-open up na mahiya naman kayo. Dapat raw imbestigahan, ganun, ganyan. Siya raw ang nag-expose. For your information, Mr. President, hindi po ikaw ang nag-expose. Na-expose na lang yan, yung kalokohan niyo sa flood control, kasi umuulan ng umuulan. Sinadya ng Panginoon na umulan, binagyo, tapos na-booking yung mga substandard na flood control at yung mga ghost project na flood control. So, hindi po ikaw ang nag-expose. Ang nag-expose po yung Panginoon. Kasi mantakin nyo, kung hindi talaga inulan yan ng Panginoon, kung hindi talaga nagdaan ng bagyo, hindi man natin malalaman kasi bumabaha eh. Habot hanggang liig, umaapaw nga sa tao yung baha. Dahil nag-epekto po yung flood control ninyong palpak. Ikaw ang nagmamayabang na meron kang 4,400 flood control projects na nagawa mo sa isang taon. Nagmamayabang ka. Akala mo na magmamayabang ka dito sa flood control na 4,400 na hindi kayo matutuklasan sa mga pagnanakaw ng mga kaalyado nyo dyan sa House of Representatives. Akala nyo siguro hindi kayo mafa-fact check ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, grabe, mabait talaga yung Panginoon. Siya talaga ang nag-expose dito sa flood control. Kasi kung hindi bumabaha, hindi talaga matutuklasan ilang pagnanakaw dito sa flood control. Pumalpak yung kanilang flood control. Yung ghost projects nila, bumaha yung pag-ulan. Yung mga nasira na flood control, kasi sinabstandard na. Kinurakot na lahat. Mga simento na lang yung natira doon at balas. Walang kabilya. Di na-expose kayo. So, wag mong sabihin na ikaw ang nag-expose sa flood control. You are not the one exposing it. It's the nature of God's calling ang nag-expose ng kalokohan ninyo. Ganyan kabait ang Panginoon. Okay? So, wag kang magmamalinis. Wag kang magbida-bida na ikaw pa yung bida rito. Hindi. Okay? I'm the one who exposed all of this. Siya raw ang nag-expose. Ang yabang, di ba? Kapal ng mukha mo. No wonder, negative 15 yung trust rating mo. Sinungaling ka. Hindi ikaw ang nag-expose ha, sinungaling ka. And I'm the only one that has started to do anything about it. Yan ang ipinagmamayabang niya. Siya lang raw ang may ginagawang something about the flood control. Ang tanong, si Zaldico, nahuli nyo? Yung ICI nyo, meron bang epekto? Wala. Kaya wag mong sabihin na meron kang ginagawa. Wala kang nagawa. Sinungaling. Fake news. Di ko nga maintindihan bakit hanggang ngayon itong mga bulag na mga loyalista at mga halik na puwet nitong mga kakamfenk at mga dilawa na ito, wala silang batikos ngayon dito. Bakit? Ang mga nakaramba na Pangulo, may nakita pa kayong ginawang ganon? Yes, meron. Si Duterte lang naman ang gumagawa ng ahensya ng gobyerno sa Philippine Anti-Corruption Commission. Wag niya kaming linlangin kasi hindi po kami malilinlang. Wag mong sabihin ang
Administrasyong Duterte na walang ginawa. Grabe po ang ginawa ng Administrasyong Duterte. It's just that, hindi kagaya ngayon na sobrang malawak ang korupsyon. Sa panahon po ni former President Duterte, kontrolado po niya yung mga asal ng mga kawatan. Kasi natatakot sa kanya. Kaya hindi sila makapag-execute ng kanilang korupsyon. Yan ang katotohanan. Pero ikaw ngayon, dahil ikaw weak leader ka, nakalusot po yung flood control na korupsyon. Ang balita ko pa, ang sabi ni Zaldico di umano, isa ka sa mga kawatan. Sabi ni Zaldico. Okay? Kaya, yung mga ICI mo na pagmumukhain mo kaming maniniwala kami dyan na may ginawa ka, utot mo, hindi kami maniniwala dyan. Ka-obvious na parang front mo lang yan para maniwala kaming may ginagawa ka, pero ang totoo niyan, sabi ni Zaldico, isa ka sa mga kawatan. Di ako nagsabi niyan, ha? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang release na account? Meron ba silang mga... Oh, sige. Walang nakulong si Duterte sa mga kurakot. Oh. Ikaw, meron kang nakulong. Sino yung nakulong? Yung mga kalaban mo sa politika. Ikaka-proud mo yon? Ikakahiya mo yon? Ikaw lang yung presidente na ang kalaban mo sa politika, kinukulong mo. Hindi po dahil sa flood control. Gago. Investigasyon na ginawa? Wala. Sa akin lang. Ikaw ang nag-imbestiga. Useless nga yung imbestiga mo eh. Gasto tayo ng gasto dyan sa investigasyon mo. Wala ka namang nakulong na mastermind. Gago ka. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan. Sino pa? Sabi ni Zaldico. At ngayon si Martin Romualdez hugas kamay at parang ikaw pa yung dapat raw imbestigahan kasi ikaw raw ang gumagawa ng pinakahuling desisyon dito sa ating budget. Dapat ikaw rin ang mananagot dyan. Sagutin mo yan. Hindi ko sinabing guilty ka, ha? Dapat mo lang accountability. Kasi ikaw yung presidente. Ikaw talaga yung unang hahanapan dyan. Di ba? Ikaw ang last na mag-a-approve sa budget. Okay? So, sino ngayon ang held accountable? Sino ang dapat nating tatanungin? Hindi ikaw. Ikaw. Kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Kung racket niya, yung flood control na corruption, kung racket niya ron, bakit raw sisirain niya? Ayan, lumabas na sa bibig mo. Lumabas mismo sa bibig mo, ha? Kung racket ko yun, bakit sisirain ko yung racket ko? Nasira ka kasi nabuking ka. Bakit nasisirain niya yung racket? Yan, lumabas rin sa bibig mo na nangrarakit kayo dito sa flood control. Yan ba ang ibig mong sabihin? Nagtatanong lang ako, ha? Nagtatanong lang ako. Kasi kung racket ko yun, bakit ko sisirain ang racket ko? Nasira yung racket mo kasi nabuking kayo, eh. Ha? Yan. Lumabas rin sa bibig mo na racket nyo yun. Bakit mo pagrarakitan yung gobyerno? Yan ang tanong. Hindi ka dapat rumarakit ng gobyernong ito. Tanggapin mo lang yung sweldo mo bilang presidente pero hindi ka pwedeng rumakit dito. But that makes absolutely no sense. So, Selective justice. Sakit ng I'm ulo ko sorry? dito. Selective justice. what about selective justice? Pipili lang daw yung mga Selective judges, yung mga kinukulong niya, yung mga kalaban niya sa politika. Tingnan yung tingnan niyo yung ano niya, yung mukha niya, oh. Hi na hi. Hi na hi. Hindi, kayo naman. Hi na hi yung tinitingnan, no? Sobrang taas. No, from the time that we formed the
independent commission, sinabi ko, we'll just follow the evidence. And let's continue to do that. Yeah. May pagganon pa sa bibig, oh. Ay, nako. Sa Bisaya pa. Mr. President, tugpa-tugpa pod. Tugpa pod, President. Ay, nako. Ito yung sinabi niya na biniblame niya si former President Duterte. And at the time, the President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control Kasi hindi man yan plastic si Duterte. Talagang i-acknowledge niya. the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not Wala raw nangyari. Sa'yo, walang nangyari. Huwag mo idamay si Duterte. find accountability in anybody. So that I guess that was left up to me to do. 1 year hence, Mr. President, do you think your administration has done enough and fast enough? Well, I cannot say that we have done enough because we're not done yet. Unfortunately, the more we look, the more we find. And it's going already back beyond my administration, beyond my term. If you remember, I think it was in 2018, already the minority floor leader in the House, Nonoy Andaya, already says that he had uncovered 300 plus billion flood control mess. And so when we look at what happened last year or the year before, then we can see that the pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017, 2018. And at the time, the President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, it did not find accountability in anybody. So I guess that Wala raw nangyari. Kasi ang nangyari, tinanggal mo ang PACC. Yan nga ang pinakatanong ko eh. Bakit mo tinanggal ang PACC? Philippine Anti-Corruption Commission. Ang laking tulong noon ng PACC, tinanggal niya. Kaya yan, pagtanggal ng PACC, bumulusok yung korupsyon. Ikaw ang walang ginawa. was left up to me to do. And so we are still doing it. We're still I mean, wala kang ginawa, kundi tinanggal mo yun para rumakit rin kayo. working on it. As I said, the more we look, the more we investigate, the more we find. And this is I think, I mean, you're all experienced journalists. You've known this is a deep-seated system of corruption that requires not only structural changes in the way government is run, in the way that the budget is written, but also a change in attitude. Alam niyo, sa totoo lang, ito lang dito ko lang yan sasabihin sa Donmar TV ha. Sa lahat ng mga vloggers, ako siguro ang isa sa mga magsasabi nito. Bongbong Marcos is the worst president sa buong mundo. Sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. He is the worst president in the entire world. Siya yun. Kasi ang sinabi ko, mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala Yung iba hindi nahiya. Ikaw, hindi nahiya. Tama ka sa sinabi mo. Sabi ni Bongbong Marcos, yung iba hindi nahiya. Ikaw yun eh. Ikaw yun. Ang hindi nahiya, ikaw yun. nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kaming ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture of within government, where to take they put all kinds of
nice words, rebate, kung ano. Kickback yan. Wala nang ibang sa tunay na salita, kickback yan. Okay daw yun. Para sa iba, okay sa kanila yun. At saka karapatan nila bilang whatever. Na meron silang share doon sa ganagastos ng pera ng gobyerno. One follow-up, please. Yeah. What do you plan to do moving forward, Mr. President, now that corruption has become the favorite talking point among your critics and those who are calling for your ouster? My answer? My ouster. My ouster? Yes. Binabalik po nila sa inyo ito. From critics. Yeah. Ano, kung hindi ko sinabi yung sinabi ko sa SONA, wala tayong pinag-uusapan na ganito. I am the one who exposed all of this. And I'm the one who has the... Yan, tapos na yan, ha. So, yun yung pagbi-blame niya kay former President Duterte. Ito naman, ito yung inexplain ni Auntie Claire Castro sa nangyari sa kanya sa Canada nung talagang kinuyog siya doon sa mga OFWs. Ito po yung interview. Ano ho yung nangyari kanina na sa ngayon nagva-viral itong video ninyo dito sa Vancouver? Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si Lucy Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya na, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So, kinuyog na kami, samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job. Ang kanyang argumento, pumupunta sila doon kasi nagtatrabaho raw sila. Anong trabaho nila? Reels. So, nagtatrabaho ka na ngayon sa Facebook. Nagtatrabaho raw sila. Gumagawa ng reels sa Facebook. PCO ka. Spokesperson ka ng presidente. Nagre-reels ka. Trabaho na yun. Hindi ka vlogger yes, vlogger ka, pero at that time hindi ka vlogger sa pagpunta mo dyan sa Canada. Hindi ka nagtatrabaho, nag-reels ka lang. Trabaho ba yung reels mo? Hindi mo yan trabaho. Kami, trabaho namin yan. Mga vlogger kami. Nagre-reels kami. Kasi vlogger kami. Pero ikaw, hindi ka vlogger sa administrasyon. Alam kong vlogger ka sa likod ng camera dyan sa Malacanang. Pero hindi mo trabaho mag-reels dyan. Huwag mong sabihin nagtrabaho ka. At kung sabihin mong kinuyog ka, deserve mo. Dahil sinungaling ka. Pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo BBM resign. Yung tipo ng BBM resign. nila ay maleta. Totoo naman eh. Totoo naman eh. Ang matamaan, bato-bato sa langit, ang matamaan, wag magalit. Naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at Totoo naman eh. Totoo naman. sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So feeling gwapa ka. Feeling maganda ka. Kapal naman ang mukha mo. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging bastos. Pilipino kayo, hindi naman Hindi raw kailangan maging bastos dahil binastos sila. Bastos rin naman kayo eh. Yung mga pagnanakaw ng administrasyon sa flood control, hindi yun binastos kami? Bastos rin kayo. Bastos pa kayo. Hindi magbastusan na tayo. ganyan ang ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened,
Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung mananakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung iniidolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila kasi sumusunod sila eh. Di ba? So, pero, I mean, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you po. Ano ho yung nangyari Kawawa talaga ang Pilipinas dahil sa pamumuno ng bangag mong administrasyon. Yun ang katotohanan, real talk. So dito naman, napag-usapan natin itong sabay-sabay tayong makinig dito kay Professor Malutikia patungkol po sa impeachment trial na gaganapin kay Vice President Sara Duterte. Ito po, panoorin natin kasi magaling pong mga argumento and at the same time sa patungkol po sa batas at sa mga mga mangyayari po. Ito kay Malutikia. Magandang hapon po muli. Ito si Malutikia sa Maltik. Ako, pag-uusapan natin. Sa July 6 na po ang simula sa impeachment court. Yan kung hindi ma-delay o kung magkaroon ng special session, tingnan po natin kung ano ang mangyayari. So, sa impeachment versus BP Duterte, may laban o suntok sa buwan? Marami nagsasabi, si BP laban lang. Hindi yan, kasi sabi nga ng House, hindi naman sinagot, So titingnan po natin, merong bang enough na support si BP Duterte sa Senado para ma-survive niya ang impeachment, Titingnan again natin, ano ang basihan nito sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 of the 1987 Constitution. Ang sinasabi po dyan, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. When sitting for that purpose, the senator shall be on oath or affirmation. When the President of the Philippines is on trial, the Chief Justice of the Supreme Court shall preside, but shall not vote. No person shall be convicted without concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. Ayan na naman po yung phrase, of all the members of the Senate. So, kung titingnan po natin, 24 po ang Senado, ano po ang tinatawag na 2/3 of all its members, yan po ay 16. To convict, dapat may 16 na boto. Pero anything mas mababa dyan, wala pong conviction na mangyayari. Ang sabi-sabi ng iba, napakahirap kumuha ng 16. Ay, totoo po yan, Dahil sa nangyayaring baliktaran sa Senado, hindi na po natin alam nasaan ba talaga yung original, Kung titingnan po natin, pag breakdown natin yung 24, nasaan ba yung dati? Yung dati, merong 7 na sigurado magko-convict, merong 5 na siguradong mag-a-acquit, Doon muna tayo doon sa 2. Yung siguradong magko-convict, na andyan po si Aquino, Hontiveros, Lacson, Pangilinan, Soto, Tulfo, 7 po sila. Tapos po, yung siguradong hindi magko-convict, o mag-a-acquit, ang tawag doon mag-a-acquit, nandyan po si Go, De La Rosa, Padilla, Marcoleta, Marcos. 5 po, Yan po yung sinasabing, ano po ang basihan yan? Yan po ay nanggaling sa 2025 election. Yung mga pro-Duterte ng mga senador, yan po ang 5 na matitibay. Pero, dahil nagkaroon ng girian, dun sa 9 minority, ang kasama po dyan ay si Go De La Rosa, Padilla, Marcoleta, Marcos, Cayetano, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, at saka po si Chis Escudero. Yun po yung minority. Nung ang majority ay si Senate President Tito Soto, So, nagbaliktaran. Yung dating 9, naging 12, Nadagdag po dito
ang kapatid ni Senate President Cayetano, si Pia Cayetano, pumunta rin po si Loren Ligarda at ang mga Villar, no? So from 9 naging 12, no? Naging 12 po ang kaya sila ang naging majority. Nahalal naman po si Senate President Alan Peter Cayetano, no? Ang naging minority, yung pong talagang magko-convict sa kanya na 7, tapos nadagdagan noong may dalawa ho kasi dapat abstain. Yun po si Subiri at si JB Ejercito. Pero later on, sumali na rin po doon sa minority. So ito po yung more or less terrain, no? Merong 7 na sigurado magko-convict, merong 5 na siguradong mag-a-acquit, tapos may 12 na hindi natin maintindihan kung ano nangyayari, pero nakikita natin dahil dito sa kaguluhan, naglilipatan, no? Controversial rin po yung pinas na resolusyon ni Senator Mig Subiri tungkol sa presiding officer ng impeachment court, no? Na kahit na sinabi ko sa inyo ano yung provision sa saligang batas na ang presiding officer ay ang Senate President, meron pong isang panukalang resolution na pinas nila at wala naman po nag-oppose doon na pwede nilang pangalanan kung sino ang magiging presiding officer ng impeachment court. Yan po another issue na kailangang pagtalunan. Siguro papasok na naman dyan ang Korte Suprema para lamang po mapatibay ang ating saligang batas, no? Na ando naman po talaga kung sino ang presiding officer. 5 o 6 ang mga kaso, charges na final ng House of Representatives na andyan po ang SALN, ang AMLA, ang BIR, ang confidential fund at ang conditional threat. Yun po yung 5, no? Maling-mali po sa aking pananaw na ang SALN ay gamitin magmula pa nung vice mayor siya patungkol papunta sa mayor, papuntang sa vice president. Bakit po? Dahil po ang impeachment, ang impeachable officer lamang po ay ang vice presidente. Hindi po ang vice mayor, hindi po ang mayor. So para mo going 19 years or 20 years just to establish an end na gusto mo, yung end na ay magmula vice mayor hanggang vice president, tumaas ang net income, ang net worth ng ating vice presidente. Maling-mali po yun. Kasi po, siya ay impeachable officer lamang for 3 years, which is from 2022 to 2025 nang siya ay maging vice presidente, no? So makikita po natin sa mga dadating na linggo, binigyan ng impeachment court, kinonvene ni Senate President Cayetano yung impeachment court, pinadalhan ng articles of impeachment ang vice presidente. Sumagot po nung June 1 ang vice presidente, binigyan ng 5 araw ang House of Representatives o yung tinatawag na prosecutors para sagutin yung sagot ni Vice President, pero hindi rin daw nila sinagot kasi wala naman daw sinagot si Vice Presidente. So nandun po sa level na ganon. Yung sagot po ni Vice Presidente is tantamount to requesting the impeachment court to dismiss the complaint. Kasi hindi naman po naprebahan ng House of Representatives yung kanilang mga allegations at naging mini trial nga po yon na maling-mali. Tatandaan po natin, meron rin pong petition sa Korte Suprema ang ating Vice Presidente tungkol doon sa actuations ng House of Representatives during the impeachment, the findings of substance, form and substance sa House Committee on Justice, no? So, titingnan po natin yan, 1 to 2 weeks, magkakaroon na po ng pre-trial, magsasubmission ng mga briefs, etc. Ang simula po ng formal na trial sa impeachment ay July 6.
Yan po ay parte pa rin po ng panahon na out of session or sinadya adjournment ang Kongreso, ang 20th Congress, no? So, ang sinasabi doon sa sagot ng defense team ni Vice President Sara Duterte ay ang articles of impeachment are constitutionally infirm, procedurally defective, and substantively deficient. Naku, mahirap po yung mga salitang yan. Parang, kumbaga, a piece of paper lamang ang nangyari dun sa articles of impeachment ng House. Ngayon naman po, ang House, ang sinabi ay hindi na po sila nag-komentaryo dahil nga sa wala naman daw pong bagong allegations na ginawa ang ating Vice Presidente. So, ang kailangan po balik ulit tayo doon, 16 out of all, 2/3 of all its members. All its members, 24, 2/3 is what? 16 po yan. 16 to convict. So, hindi na ho natin titingnan yung to acquit. Basta ang titingnan natin, kung naka-16 ka, convicted si Vice President. Kung hindi ka maka-16, regardless of all the explanations, hindi po convicted si Vice President, no? Makikita naman po ninyo, tatahinan natin ito dun sa nangyayari ngayon, no? Ang nangyayari ngayon, yung majority ng Senado ang sinasabi, okay na daw ang 11. Hindi po pwede ang 11 kasi ang 11 po plus 11, 22. Ang members po ng Senado ay 24. So titingnan nyo yan kasi dito pinag-uusapan ang majority. Pagdating ngayon sa impeachment court, hindi po pinag-uusapan ng majority. 2/3. Mas mataas pa sa majority. Napakahirap makuha. Bakit ho napakahirap? Dahil babalik ulit tayo sa Yan yung malinaw Mahirap talaga kunin nila yung 2/3 para ma-impeach si VP Sara. ng framers natin dahil hindi po basta-basta ang impeachment court. At imahalaga ang accountability pero kailangan nasa tamang proseso na patas at talagang pinag-uusapan ng mga issues, may evidence at from the evidence ang bawat miyembro ng ng Senado ay kailangang bumoto. Sa ating pong kasaysayan, nagkaroon na po tayo ng impeachment ng I think 2 beses ang umabot sa Senado. Yan po ay nung panahon ni Erap Estrada, yung second envelope, no? At nagkagulo tayo sa second envelope. Wala naman pong nakalaman doon sa second envelope. Yan po ang aral ng ating kasaysayan. At yung pangalawa ay kay Chief Justice Corona, no? Nagkagulo rin po tayo doon, dahil ang ginawang presentation ng prosecution the sum total of the transactions sa bangko, hindi po yung ano ba talaga ang dulo, no? Kung tatandaan nyo, kung kayo'y bank depositor, ang inyong worth ay nandun sa dulo ng inyong bank account. Kung yun po ay 10,000 o 100 pesos, yun po, hindi po yung total ng transaction in and out sa bangko. Yun po ang nangyari kay CJ Corona, tapos may mga issues na bakit daw may mga account na hindi lumabas, hindi daw nagbayad ng taxes. Nung panahon po niya, allowed baguhin ang SALN, pero hindi nila binigyan ng karapatan si CJ gawin yon. Umabot pa po sa Court of Tax Administration na pinag-usapan yung tax doon sa pera ni Chief Justice. Sumatotal po, walang kaso. Biro nyo yung tao na Chief Justice na maayos na naglingkod sa atin. Nangyari yon dahil sa isang desisyon na hindi nagustuhan ng nakaupo. Yung po ay tungkol sa Luisita, Hacienda Luisita. At makikita po natin kung anong nangyari sa karir ni Chief Justice Corona. Sana po itong darating na impeachment sa ating Vice Presidente ay matuto tayo sa leksyon ng kasaysayan na hindi po porke in-impeach ka, lahat ng pinanggalingan
sa House of Representatives ay natutuon at tama sa panahon at tama sa sirkumstansya na binabanggit na si Vice Presidente ay lumabag. Kaya pagdarating po, siguro maaasahan nyo si Maltik, pabalik-balik po kami dito pag may karoon na ng impeachment court para lang natin pag-usapan ano ba nangyari dun sa araw na yon. So, kayo po ay manood sa trial, sa impeachment trial ni Vice Presidente Inday Sara Duterte nang makita po natin ang katotohanan. Ang katotohanan ho, hindi ho yun sinasabi. Ang katotohanan, bawat isa sa atin ang maririnig, maiintindihan at huhusga. So, ito po si Malutikia ng Maltik. Like, follow, and share. Marami pong salamat. Ayan, no, malinaw yung sinabi ni Professor Malutikia na mahirap talaga kunin nila yung 2/3. Kahit i-analyze mo, kahit bali-baliktarin nyo, mahirap talaga makuha nila yung 2/3. Kaya malabo na ma-impeach itong si VP Sara. Okay? Guys, sa mga nanonood ngayon, libre kayong mag-comment, mag-react sa inyong opinion at babasahin natin yan sa comment section. Paki-like, paki-share na lang. At sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na po kayo. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.